Welcome mga kanova! Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng totoong buhay, kwento ng pagkilala sa Panginoon, kwento ng masasayang buhay, katutuwaan, kaiiyakan, at lalo't higit kwento ng mga himala. Samahan niyo po ako sa bawat kwento na aming ibabahagi sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng aming channel, paki-pindot ng subscribe button, pati na rin ng bell icon para ma-updated pa kayo sa aming mga parating pang mga uploads. Hello mga kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang ikapitong bahagi ng aking kwento na pinamagatang Forevermore. Ayon sa Roma 11 verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isa-isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Maraming hiwaga ang nais iparating sa atin ng Panginoon. Maraming kagulat-gulat na mangyayari sa mundo. Subalit kailangan nating lumapit sa Panginoon at magbalik loob. Dahil darating ang takdang panahon na may tamang bilang lang ang lalapit sa Diyos. At naway makasama po tayong lahat sa pipiliin ng Diyos. Hoy Jenna, bakit ka rin nakapang nakangiti dyan? Pansin ni Celia sa kanya habang kumakain sila ng almusal. At bukod sa paghalik na naman sa kanya ni Sander kanina, ay ang pagsasabi ng binatang amo kay Julio na kukunin siyang sekretarya nito ang naglagay ng ngiti sa mga labi niya. At malapit na siya magtagumpay sa kanyang mga plano. Maganda lang ang gising ko, Celia. Nakangiti niyang wika. Hoy, ikaw, Jenna, ha? Baka naman pumapatol ka na dyan sa pang-aakit sa iyo ni Sir Sander. Sinasabi ko sa iyo, may girlfriend dyan sa Amerika. Muling paalaala ni Celia. At ang dinig ko ay uuwi ito, yung girlfriend niya sa susunod na buwan. At balak ni Ma'am Suraida na ipakasal na raw yung dalawa. Total daw naman ay dati nang nag-propose si Sir Sander sa girlfriend niya. Sulsul naman ni Tanya na ikanapalis ng ngiti niya. Sinong may sabi? Tanong ni Jenna sa kaibigang katulong. Alam mo, kausap ni Madam mismo yung babae kahapon at narinig ko lang ang pag-uusap nila. Sagot ni Tanya. At tuluyang napawi ang saya sa dibdib niya sa kaisipang may ibang babaeng lalapit kay Sander bukod sa kanya. At kung magpapakasal na ito sa girlfriend dito, ay kailangan niya kumilos bago pa dumating ang babae. At kapag naging asawa na ito ni Sander, ay ito na rin ang magiging katubang ng binatang amo sa pamamalakad ng hasyenda. Mawawala na siya ng lugar sa mansyon at mawawala na rin ang atensyon ni Sander sa kanya. Ano ba lulutuin mamaya para maihanda na namin ang mga Ricardo? Tanong ni Celia na pumutol sa malalim niyang pag-iisip. Ano kaya chicken curry na lang at steamed asparagus? Wala sa loob niyang sagot. Maaga naman akong uwi mamaya dahil hanggang 4:30 lang ang pasok ko. Okay, sige. At hihintayin na lang namin ikaw at ikaw na lang ang magluto. Maglilinis muna ako sa buong bahay dahil hindi ako nakapaglinis kahapon at napakarami kong pinalansya. Matapos ang agahan ay mabilis siyang nagbihis ng sexing damit. Palabas na siya ng silid nang tumawag si Julio sa telepono niya. Kung dati ay niiwasan niya si Julio dahil sa mga simpleng panglalandi nito sa kanya, sa ngayon ay kailangan niya ito para pagsilosin niya si Sander. Hello Julio, paalis ka na ba? Oo, pupunta akong bayan ngayon. At pwede ba kitang isabay? Suggestion nito. May mahalagang bagay din akong gustong ipakausap sa iyo. Okay, sige. At sa bukana ako ng hasyenda maghihintay. At gusto niya pagsisihan na magsuot pa rin siya ng mga skirt at off-shoulder top pero inalis niya ang agam-agam sa dibdib. Hindi si Julio ang tipong nang haharas ng babae. Bolero lang talaga ito at mahilig magpasaring. Pero kung kapusukan lang ang pag-uusapan ay walang-wala ito kay Sander.
Ang inaasahan niya ay nakaalis na si Sander sa mansyon patungong bukid, pero pagdaan niya sa may garahe ay nakasalubong niya ito, dala ang naniningkit na mga mata. Ano yung suot mo? Tanong nito na humarang sa daraanan niya. Pwede ba, Sir Sander? Walang masama sa suot ko. Inis niyang sagot. Magpalit ka nga ng damit kung ayaw mong buhating kita pabalik sa silid mo. Wala na po akong oras na magpalit pa ng mga damit dahil naghihintay na po sa akin si Julio sa bukana. So ganon? At kikitain mo pala si Julio kaya ganyan ang suot mo. Don't overreact, Sir Sander. Una, katulong lang ako dito at hindi mo ako kapatid o girlfriend. At hindi ko nanaisin kailanman na maging kapatid ka. Girlfriend, oo. Sagot naman nito. Pero dahil hindi mo ako girlfriend, wala kang karapatang pakialaman ako. Don't try me, Jenna. Seryoso ka? At gusto mong pag-usapan tayo dito sa hasyenda, oras na makita ng mga katulong na inilalapit mo ang sarili mo sa akin? At hindi ito nakaimik at sinamantala niya ang pagkakataong yon para lumayo kay Sander at palakad takbong nilakad ang daan patungo sa bukana ng hasyenda. Alam niyang nagpupuyo sa inis si Sander ngayon, pero kailangan niyang panindigan na hindi siya dito masisindak. At isa pa, ay kailangan din niyang makausap si Julio at may sinasabi itong mahalagang bagay na dapat niyang malaman. At naroon na nga si Julio nung dumating siya sa bukana ng hasyenda. Lumabas ito at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. You look lovely. Papuri nito bago pinaandar ang sasakyan. Salamat. Ano nga pala ang dahilan na pagsabay mo sa akin ngayon? Agad niyang tanong. At hindi niya balak makapagbulahan dito at lalong hindi niya gusto magkaroon sila ng usapan nang walang kinalaman sa hasyenda. Tulad ng nabanggit ko kahapon kay Zoraida at Sander, may 2 trabahador ang nagrereklamo sa Labor Department dahil sa walang kadahilahilang pagtatanggal sa kanila sa hasyenda. 10 taon na ang bilang ng serbisyo nila sa papa mo. Pero nang mamahala si Zoraida, ay wala na silang natanggap na benepisyo pagkatapos ay tinanggalan pa sila ng trabaho. Julio, ano mangyayari sa kaso? Dahil kaibigan ko naman ang abogado nila at hindi ganon kabigat ang kasalanan ni Zoraida dahil 1 taon pa lang naman ang pinag-uusapan natin at minabuti ko na ipakakausap na lang ang 2 partido. Pumayag naman ang abogado sa suggestion ko na babayaran nila ang benepisyong hindi na ibigay nitong 1 taon at ang separation pay ng 2 trabahador sa 10 taon na paglilingkod sa Hacienda Molina. Mabuti naman kung ganon. Bakit ba hindi mo pa gustong habulin ang ari-arian ng papa mo, Jenna? Tanong sa kanya ni Julio. Ano ang habol ko? Na kay Zoraida na ang lahat ng kapangyarihan, Julio. Alam mo bang ipinapahanap ni Zoraida ang titulo ng lupang kinatitirikan ng mansyon? At napatigil siya. Napalingon siya kay Julio at napakunot ang noo. Paano pinapahanap? Nasa opisina lang ng papa ang lahat ng titulo. Pwera na lang kung hindi iyon pinahawak ni papa kay Zoraida kailanman. Nawawala daw ang original na kopya ng titulo. At ayon sa source ko, ay pinapalakad ni Zoraida na mahanap ang kopya ng titulo sa Registry of Deeds. At hindi alam ni Zoraida na kaibigan ko ang abogadong kinuha niya, kaya nakakakuha ako ng impormasyon. At hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung bakit nawawala ang abogado ng papa mo. Ang sabi ng ilan ay nasa Amerika daw si Attorney Clemente, sabi ni Julio. Pero hindi dapat na buong pamilya niya ay umalis sa bayang ito, Jenna. Dahil kung titingnan ang travel history ni Attorney Clemente, pumupunta ito sa Amerika kada taon, pero pagkatapos ng 1 buwan ay umuuwi rin dahil hindi naman sila American citizen. Naroon lang siya para bumisita sa kapatid. At marami siyang naiiwang mga commitments kasama na ang pagsasali ng ari-arian ng Hacienda Molina sa iyo na walang nakakaalam kung natapos ba o hindi. Sa tingin mo ba'y may ibang dahilan kung bakit nawawala ang abogado ni Papa Julio? Wala pa akong makitang ibang dahilan ng pag-alis niya sa bayang ito. At ang balita ko pa ay may lalaking kinalolokohan ang madrasta mo. Kailangan mong kumilos kung hindi ka tuluyan ng mawawala ang hasyenda sa iyo. Alaala yan ng papa mo, Jenna. Julio, saan mo nasagap ang balitang yan? Taka niyang tanong.
Mula lang namatay ang papa niya, ay wala nga dumating na abogado para kausapin siya. At kilala siya ni Attorney Clemente bilang nag-iisang anak ni Florante, kaya taghihintay siya sa pagbabalik nito mula sa Amerika. At halos 2 taon na siyang naghihintay kung tutuusin. At ngayon ay hindi pa sigurado kung lilitaw ito. Ang pasukin lang ng opisina ng papa niya ang tanging pag-asa niya para makakuha ng dokumento para patunayan ang karapatan niya. Kung hindi hawak ni Zoraida ang titulo ay kailangan niya itong maunahan. Maliit lang ang bayang ito, Jenna, at may pakpak ang balita. Ngayon, ang anak na ni Zoraida ang namamahala sa hasyenda. Lalo ka lang mawawala ng karapatan dahil sigurado akong buong angka na ni Zoraida ang ititira niya dyan kasama ng lalaking kalaguyo niya ngayon. Kilala mo kung sino ang sinasabing kalaguyo niya? Oo, at si Henry Mondragon, isang batang dance instructor ng madrasta mo. At kilala nga niya ang sinasabi nito dahil ilang beses din niyang nakasalamuha ang lalaking yon kapag nasa bahay at nagpapaturo ng sayaw si Zoraida. Ngayon niya napagtanto kung bakit hindi niya gusto ang lalaki. Una pa lang niya itong makita. At tama si Julio, mahihirapan siya kung buong angkanan ni Zoraida ang nakatira sa mansyon. Bakit inaalam mo ang tungkol sa buhay ni Zoraida? Curious niyang tanong kay Julio. Hindi taga rito si Zoraida, Jenna. At sa naririnig ko sa mga tauhan ko sa hasyenda ko, ay walang pakundangan ang matandang yan sa mga trabahador ninyo. Kahit wala akong pag-asa sa iyo, ay may malasakit naman ako sa iyo, lalo na at magkaibigan kami ng papa mo. At hindi alam ni Sanders Saavedra na anak ako ng papa. I know. At matagal nang ipinatigil ni Zoraida sa mga taga rito na banggitin pa na anak ka ni Don Florante. At ang bulong-bulungan nga lang ang katotohanan dahil mas pinipili ng madrasta mo na itanim sa isip na nakararami dito na katulong ka lang sa mansyon. Wala raw magpapatunay na tunay kang anak dahil hindi naman nagsama kailanman ang nanay mo at ang papa mo. Ang ipinagpapasalamat ko na lang na hanggang ngayon ay hindi pa ako napapalaya sa mansyon. Pero alam ko malapit na, lalo ngayong gagraduate na ako. Iniisip ni Zoraida na luluwas na ako sa Maynila at doon magtatrabaho. Kaya nga tanggapin mo ng alok ko na tulungan ka, pilit ni Julio sa kanya. Bigyan mo pa ako ng konti pang panahon. Nakangiti niyang wika. Kailangan ko lang mapasok ang opisina ni Papa para makahalungkat doon. At kapag may hawak na akong dokumento ay haharapin ko sila sa korte. Mag-iingat ka sa mag-inang yan, Jenna. Ngayong nasa kanila ang kontrol sa buong hasyenda, hindi papayag ang mga yan na mawala sa mga kamay nila ang kapangyarihang iyon. Napakayaman ng papa mo at hindi maliit na lupa ang pinag-uusapan natin dito. Kung may malasakit lang sila sa mga tauhan at ay pagmamahal sa mga bagay na iniwan ng papa ko, ay maluwag sana sa loob kong ibibigay na sa kanila ang lahat ng iyon. Pero mula nang tumuntong si Zoraida sa mansyon, ay binabanan niya ang pagkatao ko. Hindi ko lubos maisip na gawin niya akong katulong sa pagkamatay ng papa ko. Pero kahit naka-uniforme kang pangkatulong, ay nabibighali mo pa rin kahit sino, Jenna. Female version ka ng papa mo na lapitin ng mga babae noon. Kahit kailan, ay hindi ko ibinababa ang ego ko, Julio. Ay kumusta nga pala si Marian? Tanong niya na tinutukay ang asawa nito. Ayon, maselan ang panganganak niya dahil bukod sa high blood siya ay mataas pa din ang sugar. Masyado ka kasing matamis, biro niya kay Julio. Paalis na yon sa susunod na linggo dahil sa Maynila ito manganganak. Sabihin mo lang kung gusto mong sa bahay ka muna tumira. Isang malutong na tawa ang pinakawala ni Jenna. Go! Ginagawa mo pa akong pampalit sa asawa mo, ha? Ikaw lang eh. At kaya kong hatiin ang lupang pag-aari ko sa inyong dalawa ni Marian. Papayag yon dahil alam niyang patay na patay ako sa iyo. Pambobola ni Julio. Ibaba mo na nga ako dyan sa tapat ng gate namin. Natatawa niyang wika kay Julio na mata na ang pinapasukang university. At inihinto ni Julio ang sasakyan sa tapat ng gate. Anong oras ang uwi mo mamaya? Susundin kita, ha? Salamat sa hatid. Ikumusta madalang ako kay Marian. Nakatawa pa niyan sabi, imbes na sagutin ang tanong nito. Ingat ka, darling, at kumindat pa ito sa kanya bago pinaandar ang kotse.
at natatawa na lang siyang lumakad papasok sa campus ng university. Nagpupuyos pa rin ang kalooban ni Sander kapag naalaala ang pag-uusap nila ni Jenna kaninang umaga. Di niya matanggap na mas malapit ito kay Julio ngayon gayong may asawa na ang lalaki. At pagdating ng hapon ay inabangan niya ang pagdating ni Jenna at balak niyang kausapin ito tungkol sa pagpasok ng dalaga bilang sekretarya niya. Kaya nagbilin siya sa mga katulong na papuntahin si Jenna sa silid niya oras sa dumating ito. Pero hindi siya mapakali kaya inabangan niya ang pagdating nito mula sa balkonahe ng silid niya. At alas 5 na ng hapon na matanaw niya ito papasok ng gate. Sa bawat indayog ng balakang nito habang naglalakad ay umaahon ang imahinasyon niya. Hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ang damdamin niya kay Jenna na bumubuhay sa dugo niya ngayon. Naghihintay siya ng ilang minuto bago nakarinig ng katok mula sa pinto. At hindi pa ito nagbibihis ng damit at natatanaw niya ang collarbone nito na gusto niyang paglandasin ng kanyang mga daliri. Sinusundo ka ba ng kaluguyo mo sa school? Sarkastiko nitong tanong. Yan lang bang itatanong mo kaya mo ako pinaakyat sa silid mo? Ano bang inaasahan mong dahilan na pagkapunta ko sa iyo dito? Masyado mong inaabala ang sarili mo sa mga bagay tungkol sa amin ni Julio, Sir Sander. First of all, it's none of your business. What does he want from you? At bakit sinundo ka niya kanina? Dito ka nagtatrabaho at sa pagkakaalam ko'y siyang abogado ng 2 tauhan na tinanggal. Hindi ko gustong isipin na nakikipagsabwatan ka sa abogadong yon para masira ang image ng hasyenda. At nakita niya ang pagkunot ng noo nito at pagsandal sa likod ng pinto habang pinag-cross ang mga braso sa baywang. Personal ho ang rason kung lumalapit si Julio sa akin at hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ito sa iyo. At isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya. Nakumpirma lang niya ang hinala niya na may gusto nga si Julio kay Jenna at kailangan niya ng kumilos bago pa ito mapunta sa iba. I can see how he looks at you. Ano ang mga ipinangako niya sa iyo? Marangal na trabaho lang, Sir Sander. Hindi tagaluto, hindi tagalaba, at lalo't higit hindi tagahugas ng plato. Wala namang kaso kung dati na akong katulong. Pero ang mama mo lang naman ang nagpumilit na sa kusina ako magtrabaho imbes sa opisina niya. Buong kumpiyansa niya ang sagot. Tama naman ito. Alam niyang mataas ang pangarap ni Jenna kaya't pumayag itong maging katulong sa mansyon para makatapos ang kanyang pag-aaral. Nakausap ko na ang mama at payag na siyang bumalik ka bilang sekretarya dito sa hasyenda. Naka-oon ako kay Julio. You will not work for Julio, Jenna. Paggalit niyang wika at saka nilapitan ito at hinapit sa baywang. Ano ang gusto mo? Kotse? Bank account? Hiwalayan mo ang girlfriend mo. Sagot nito na ikanabigla niya. At naguluhan siya sa isasagot. Ano nga ba ang plano niya kay Jenna? Kailangan ko na hong magluto. Wika ni Jenna nang hindi siya nakaimik. Hanggang sa makalabas si Jenna sa silid niya, ay nakatulala pa rin si Sander. Bakit kailangang hilingin ni Jenna na hiwalayan niya si Pamela? He was planning to propose to his girlfriend at sa susunod na buwan ay magkakasama na sila matapos ang ilang buwang paghihiwalay. He can't give up on his future fiancé. Pero paano si Jenna? At bumaba siya sa komedor pagdating ng alas 7 at naabutan niya si Celia doon sa halip na si Jenna. Sa huli ipinasya niyang lumayo muna kay Jenna. Hindi niya kaya makipaghiwalay kay Pamela. Kuryosidad lang naman at pagkabagot kaya napabaling ang atensyon niya kay Jenna. Itutuon na lang niya ang atensyon sa pangangasiwa ng farm hanggang matapos niya ang 1 taon na pinag-usapan nila ng kanyang ina. At babalik sila ni Pamela sa Amerika para may pagpatuloy ang sariling buhay doon. Tell Jenna not to clean my room from now on. You will be in charge in cleaning. I will give you the key. Bili niya kay Celia bago umalis sa komedor pagkatapos ng hapunan niya. Hindi makatulog si Jenna sa sinabi ni Celia na hindi na daw siya maglilinis sa silid ni Sander simula bukas.
At kaninang hinihingi niya kay Sander na hiwalayan nito ang girlfriend ay hindi ito umimik. Na kaya niya ginagawa ay dahil, una, gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang pagkakagusto sa kanya ni Sander. Pangalawa, para hindi na tumulay ang girlfriend nito sa pag-uwi sa Pilipinas, nang hindi na madagdagan pa ang mga mata na magmamatsyag sa kanya sa mansyon. At ngayon, nalaman niyang hindi hawak ni Zoraida ang titulo at kailangan niyang makapasok sa opisina ng ama para magbaka sakali. Pero lalong nalimatahan ang kilos niya dahil kahit si Sander ay tila didistansya pa sa kanya kaysa lalo pa ito mapalapit. At kailangan tuloy niyang dumoble ng pag-aakit para makuha ulit ang atensyon nito. Kung paano ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kinabukasan ay maaga siyang nagluto ng almusal at nakita niyang nagtungo sa komedor si Sander pero agad ding umalis matapos ito mapagtimpla ng kape kay Tanya at ipahatid sa silid nito. Hanggang sa makaalis siya sa mansion para pumasok sa university ay hindi niya ito nasilayan pa. May isang linggong break tayo bago sumabak sa OJT. Wika ni Marco habang patungo sila sa parking lot ng university. Hindi pa ako nakakagawa ng resume ko, tamad niyang sagot. At kung matutuloy na ako kay Julio, baka doon na lang ako magtrabaho at kailangan niyang kausapin ang asawa nito at bigyan ng assurance na wala silang magiging problemang dalawa. Alam nito na may gusto sa kanya si Julio dati pa. Pero dahil kailangan niyang panindigan kay Sander na naka-oo na siya kay Julio, ay hindi siya pwedeng umatras. Sabi ko kasi sa'yo, sa office ka na lang ni Mama mag-OJT. Magkasama pa tayo, sabi ni Marco. Okay na rin sa office ni Attorney Hermosa, sagot niya kay Marco. Malapit lang yan sa hacienda, lalakarin ko lang. Mas makakatipid pa ako doon kung kay Attorney Hermosa ako magtatrabaho. At halos 2 buwan din ang bubunuin niya sa OJT at makakasama niya si Julio na naghahanap ng paraan kung paano siya makakakuha ng parte sa ari-arian ng ama niya. Hindi niya alam kung bakit kasing obsessed niya si Julio pagdating sa paghahabol sa Hacienda Molina. At sa ngayon ay kailangan niya ang tulong nito lalo na ngayong wala nang pakialam si Sander sa kanya. At nagpaalam siya kay Celia at Tanya na dadaan sa Hacienda Hermosa bago umuwi. Alas 5 ay nakagawa siya ng resume pero sarado ng opisina ni Julio sa bayan kaya sa opisina sa Hacienda nito niya naisipang ihatid. Makakausap rin niya si Marian na asawa nito para hindi sila magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan. 5:30 siya nakarating sa bukana ng Hacienda Hermosa at may 10 minuto siyang lalakarin para marating ang bahay ng mga Hermosa. Minana din ni Julio ang lupaing ito sa mga magulang na kaibigan ng papa niya. Nasa Canada ang mga magulang nito ngayon matapos mapetisyon ng kapatid ni Julio na residente na roon. At katulad din ito ng Hacienda Molina. Ito ay mayaman din sa puno, ang Hacienda Hermosa. Marami ding alagang hayop na doon tulad ng kambing, native na baboy, baka at mga pabo. Mas maliliit lang ang bahay ng mga Hermosa kumpara sa mansyon sa Hacienda Molina. Pero mas hitik ito sa halamang namumulaklak na noon pa man ay kinaiinggitan na niya. May isang malaking puno ng akasya sa harap ng mansyon at sa silong ay may ratan na upuan na nagsisilbing pahingahan o tanggapan ng bisita ng mga ito. Hi! Bati niya kay Marian na kausap ang katulong sa hardin. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito pero nagbigay din ng tipid ng ngiti. At hindi sila magkaibigan dahil bihira itong lumabas. At ayon sa mga tauhan ni Julio ay may pagkamata pobre din daw ang babae. Si Julio ba ang kailangan mo? Sana. Dala ko kasi yung resume ko para sa OJT. Pauwi pa lang siguro siya. Gusto mo bang hintayin na lang? Nag-aalangan siya maghintay dahil hindi niya alam kung komportable si Maria na naroon siya. Okay, sige. Baka mahintay ko naman. Okay lang ba sa'yo? Nahihiya niyang tanong. Wala namang problema. Anong gusto mo? Juice or coffee? Huwag ka na mag-abala. Nagmerienda na ako sa school kanina habang tinatapos ko itong resume ko. Kailan ka nga pala manganganak? Panimula niya para makapalagayan niya ng loob si Marian.
Hindi taga Rizal si Marian at nakalala lang ni Julio sa isang conference sa Maynila. At naintindihan naman niya kung nahihiya ito makihalubilo sa mga taga roon. Sa susunod na buwan na at sa susunod na linggo ay ihahatid na ako ni Julio para sa mga anak sa Maynila. Sana'y maayos ka makapanganak, sinseridad niyang wika. Lalaki ba o babae? Ayon sa ultrasound ay babae. Niloloko nga ako ni Julio Sa ibang babae daw siya mag-aanak ng lalaki para dumami ang lahi nila. Nakangiting wika ni Marian. At pareho silang tumawa ni Marian pero tila may halong lungkot ang tawa nito. Huwag kang maniwala roon. Hindi ka lolokohin ng asawa mo. At saka pwede naman kayong gumawa ulit ng pangalawang anak. Malay mo kung lalaki na yung kasunod. Hindi na kasi namin balak na magbuntis pa ako dahil grabe ang pinagdaanan ko sa pagbubuntis itong first trimester ko. May sakit din kasi ako sa puso at pinilit ko lang magpabuntis para mabigyan ko ng tagapagmana si Julio. Kaso eto, babae naman. Nagulat siya na malamang may sakit ito sa puso. Bata pa si Marian at magandang pangangatawan noong hindi pa ito nabubuntis. Ano naman kung babae? Ang mahalaga ay anak ninyo yan ni Julio at isa din niya sa magpapatibay sa relasyon ninyo bilang mag-asawa. Pagbibigay niya ng kumpiyansa sa kausap. Sana nga, at alam mo naman yan si Julio, kahit ilang beses sabihin na mahal ako, ilang babae din ang kinasasangkutan. Alam mo naman siguro ang balibalita dito tungkol sa mga sekretaryang pumasok sa opisina niya. At hindi naman ako naniniwala roon, sagot naman niya. Bolero lang talaga yung asawa mo, pero dapat hindi pinapatulan ng mga babae kung alam na may asawa na ang lalaki. Mabuti kung ganun nga sila. Alam mo, isa ka sa mga pinagsisilosan ko pagtatapat nito. At napatawa siya para mapalagay si Marian sa kanya. At sa ilang minutong kausap niya ito, ay nakita niyang hindi naman ito matapobre. At mas nakita niya ang pagiging mahiyain nito kung tutuusin. Ako ang babaeng kahuli-hulihan mong pagsisilosan, Marian. Wala sa plano ko ang manira ng pamilya. Kaibigan ko si Julio pero hanggang doon lang yon. At nakakaasa kang malinis sa pagkakaibigan namin. Salamat. Magkapit-bahay tayo pero ngayon lang tayo nagkausap ng ganito. Hindi kasi ako masyado lumalabas mula lang mabuntis ako. Ako rin naman, sa school at dyan lang ako sa mansion ng schedule ko araw-araw. Alam mo naman siguro nakatulong ako sa mansion ngayon, hindi ba? Oo nga ay nakakalungkot. At nabanggit sa akin ni Julio na dapat naghahabol ka sa mana ng papa mo. Ano ang balak mo kapag nakagraduate ka na? Isang kibit-balikat ang isinagot niya bago nagsalita. Kapag wala na talaga ako mahahabol sa ari-arian ni papa, ay mapipilitan akong iwanan ang bayang ito para sa Maynila na lang hanapin ang kapalaran ko. Okay, sige. At kapag napadpad ka na sa Maynila, tawagan mo lang ako. Marami kaming apartment doon na pwede mong tuluyan. Talaga? Oo. Okay, sige at kukontakin talaga kita ha. Nakatawa niyang wika. At nagpalitan sila ng contact number ni Marian. Ayan, kapag may lumalandi sa asawa mo, isusumbong ko kagad sa iyo. Tapos tayong dalawa ang susugod. At nagkatawanan sila. Malakas at tumawa si Marian na nakapalagay na ang loob sa kanya. At may 10 minuto pa sila nagkwentuhan bago siya nagpaalam dahil malapit nang dumilim ang paligid. Babalik ko na lang ito sa ibang araw. Wika niya kay Marian. Naku, yung asawa mo baka kung saan pa dumaan yon kaya hanggang ngayon ay wala pa. Sabi ko naman sa iyo kailangan talagang laging may bantay ang si Julio. Ganting biro ni Marian sa biro niya. At matapos magpaalam, ay binaybay niya ang shortcut mula sa Hacienda Hermosa patungo sa Hacienda Molina. Wala lang tao sa bukid dahil padilim na at nagsiuwian na ang mga trabahador. 5 minuto na siyang naglalakad nang may matanong siyang itim na kotse na papalapit sa kanaroroonan niya. Sumikdo ang dibdib niya na mapagsino ang driver ng kotse. At itunuloy lang niya ang lakad pero humarang ang kotse sa mismong daraanan niya. Get in! Utos si Sander pero hindi siya sumakay. At ito na mismo ang humarang sa kanya nang tangka siyang lalakad ulit paiwas sa kotseng nakaharang. Bakit ba tigas ang ulo mo? Kaya kong lakarin mula rito hanggang sa mansyon, Sir Sander. Madilim na ang bukid at matatagalan ka makakauwi kung lalakarin mo yan. This is my property but I can assure you if it's safe during this hour.
Walang magtatangkang gawan ako ng masama dito, Sir Sander. Bakit ba ayaw mo sumakay? What's wrong with you? Naiinis itong tanong. At tumigil siya sa paglalakad at nilingon itong dala ang inis sa mukha. Iniiwasan mo ako, di ba? Ayaw mo akong makausap, kaya ayan, ibibigay ko na sa iyo ang lahat ng pabor. Sino ang may sabing iniiwasan kita? Oh, come on. Pinatigil mo kay Celia ang paglilinis ko sa kwarto mo tuwing umaga. Hindi ka nagtatagal sa kusina kapag naroon ako. I'm not stupid, Sir Sander. At tinalikuran niya itong muli at saka nagpatuloy sa paglalakad. Sumakay si Sander sa kotse at muling pinaandar hanggang abutan siya. Saan ka ba galing? Tanong nito na humarang muli sa kanya. Bakit siya ka galing kung galing ka dapat sa eskwelahan? Galing ako sa opisina ni Julio para magpasa ng resume para sa OJT ko. Sagot niya at saka umiwas muli kay Sander, pero mabilis nitong hinila ang kamay niya pabalik. At halos bumangga siya sa dibdib nito, pero kontrolado ni Sander ang kilos ng katawan niya. At sa mga bisig siya ng binata na uwi habang magkadikit na halos ang mga mukha nila. I told you that you will not work for Julio. Never! May galit na tinig na wika nito. As again everything except breaking up with my girlfriend. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo basta sa akin ka na lang magtatrabaho, sabi ni Sander. At nagulat siya sa sinabing yon ni Sander. Ilang araw din siyang hindi nasilayan ang mukha nito at aaminin niyang may kulang sa araw niya mula nang gumawa ito ng distansya sa pagitan nilang dalawa. At ngayong nasa mga bisig siyang muli ng binata ay nakadama siya ng kasiyahan. Anything? Anything, sweetheart. Paanas naman sagot ni Sander at nasa gitna sila ng bukid at padilim na ang paligid. Pero sa tingin niya ay sikat na sikat ang araw sa init ng pakiramdam niya. Maglilinis ako sa opisina ni Don Florante araw-araw, kahit sandali lang kapag wala ang mama mo, at hindi niya dapat malaman. Lakas loob niyang wika. At bumitaw si Sander sa kanya at bahagya siyang kinabahan sa kung ano ang iisipin nito. Bahala na, sabi niya sa sarili. Kailangan ko itong gawin. Ito na yung hinihintay kong pagkakataon para makapasok ako sa opisina ni Papa. Bulong niya sa kanyang sarili. I need to know why, wika nito. Kung pagnanakaw ang motibo mo, ay ibibigay ko sa iyo ang pangangailangan mo. I told you, I can give you money and a car. May iniwang pamana si Don Florante sa akin na nasa pangangalaga ng mama mo at kailangan ko lang mabawi. Pagkukunwari niya. At nakatitig si Sander sa kanya ng ilang sandali bago dito muling itong lumapit at hapitin siya ng mahigpit. At halos ay kapusin siya sa hininga nang sakupin nito ang mga labi niya na may pagmamadali. He was crushing her lips and demanding her to respond. At ikinawit niya ang mga braso sa liig nito para bigyan laya ang kamay nitong gustong maglakbay sa tiyan at sa dibdib niya. At unti-unting nadala na rin si Jenna sa sensasyon na nararamdaman niya buhat kay Sander. At nagpaubaya siya dito at malayang nagawa ni Sander ang gusto nito sa kanya. Hindi na rin napigil ni Jenna ang emosyong nararamdaman. Iba na ang nararamdaman niya sa binata at unti-unti na rin nahuhulog ang loob niya dito. Hanggang sa itinulak niya ito ng palayo. Sir Sander, paanas niyan sabi. Please stop it. Mapupungay ang mga mata niyan sabi dito. At tumigil naman si Sander sa ginagawa at muling sinakop ang labi niya sa mabilis pero malalim pa ring halik. Okay, fine. Kung ang balak mo lang hanapin ay ang parte ng iniwan ni Uncle Florante sa iyo, tutulungan kitang hanapin yon. Makakapasok ako sa opisina ng papa mo, ng uncle mo, pagtatama niya. Sa madalas sa pagkakataon ay nadudulas siyang tawagin papa si Don Florante, pero sana'y hindi pa mahalata ni Sander yon. As long as my mother is not in the house. Salamat, Sander. Babawiin ko ng application ko kay Julio. Of course. At hindi ka na magtatrabaho kahit kailan sa Julio na yon. Yes, Sir Sander. At ngumiti siya kahit naaalangan siya at may saya siyang nararamdaman.
Hindi niya alam kung dahil pa ba sa pagpayag ni Sander na makapasok siya sa opisina ng papa niya o ang kaisipang kinakausap na siyang muli ni Sander at hinahalikan. "You will work for me starting tomorrow," bulong nito sa kanya. "Day and night, sweetheart." Day and night? Pagdidiin niya dito na nagdulot ng kakaibang kiliti sa katawan niya. At dito po nagtatapos ang ikapitong bahagi ng aking kwento. Magkaroon na kaya ng relasyon sina Sander at Jenna? Mahanap na kaya ni Jenna ang mga papeles na kailangan niya para mabawi ang mana niya sa kanyang ama? May paglaban na kaya ni Sander si Jenna sa kanyang ina? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagpapatuloy ng aking kwento. Thank you for watching. God bless. Ingat po tayong lahat.